Naghahanap ng gamit o tao, nawawalang alaga man o nawawalang kagamitan. Lahat yan mahahanap ko. Huwag magpahuli, lapit na kayo rito. Huwag mo akong itulak. Ilang beses ko bang sasabihin na ibigay ko na ang lahat? Wala na akong pera. Sige, talagang wala kang pera? Ipapahanap ko sa kanya. Sige ba, kapag nahanap niya, ibibigay ko lahat sa'yo. Sige, pakiusap, tulungan mo ako. Isa lang siyang manloloko. Akala mo ba talaga mahahanap niya? Walang problema, ako nang bahala. System, oras mo na. Magandang araw. Naka-on na ang positioning system. Nahanap na ang hinahanap na gamit. Nakatago sa bahay niya sa pader, sa likod ng tumpok ng panggatong sa kusina. 500 pilak. 500? Wag. Noong nagpakasal tayo, sabi mo wala kang pera, wala kang binigay na dote sa akin, lahat pala nakatago. Itinago mo ang lahat. Aray, wag mo akong saktan, wag. Ingat kayo, balik kayo ulit. Kailan ko kaya may ipon ng perang panggala ko? Bakit ba ako napunta rito bilang isang anak sa labas ng mansyon? Iyan ba ang asawang nahanap ng tiyahin mo para sa'yo? Isang dalagang nagtitinda at nanloloko sa lansangan? Panginoon, napipilitan ka lang magpanggap na tanga dahil sa sitwasyon, pakakasalan mo ba talaga ang babaeng ito na walang delikadesa? Ay. Sinlani, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Siyempre, nandito ako para ibalik ka. Bilang pangalawang binibini ng mansyon, nakuha mo pang magtinda rito sa kalsada. Kung ayaw mong mag-asawa, ako gusto ko pang mag-asawa. Lagi na lang pag-aasawa ang iniisip mo. Wala ka na bang ibang magawa sa buhay? Akala mo ba hindi ka mag-aasawa? Mukhang hindi maganda ang pagpapalaki sa mansyon, nag-aaway sa lansangan ang dalawang binibini. Hindi mo ba nakikitang inaapi siya? Pinoprotektahan mo na agad siya? Mag-aasawa? Buhay ko to, ako ang magpapasya. Wala kang magagawa. Ipinagkasundo ka na ni tatay sa isang kasalan kay Capital City na tanyag na isang lalaking tanga, si Chu Yanling. Ayoko. Ayoko magpakasal. Kaokaw, si Chu Yanling ay ang panganay na anak ni Mansyon ng Marquis. Ang magpakasal sa kanya ay isang malaking swerte para sa'yo. Bakit hindi na lang kay ate ibigay ang swerteng yan? Kilala si Chu Yanling sa buong Kapitolyo bilang baliw na malas sa asawa. Itong si ate ay madalas na nasa loob lang ng bahay, samantalang ikaw ay laging nagpapakita sa labas. Kaya heto, nagustuhan ka tuloy ng ibang tao. Kung naiinggit si ate, pababayaan mo rin siyang magtinda sa labas. Kung hindi mo binabawasan ang baon ko buwan-buwan, kailangan ko pa bang lumabas para kumita? Ito ay baka nakalimutan lang ng mga katulong. Paano ko naman mababawasan ang pera mo? Asawa ko, huwag kang maniniwala sa mga pinagsasabi niya. Tama na. Bilang anak ng kagalang-galang na mansyon ng Earl, pumupunta ka sa kalye para magnegosyo? May mukha ka pa bang ihaharap? Simula ngayong araw, hindi ka pwedeng umalis. Manatili ka lang dito sa mansyon at maghintay ng kasal. Ang ganda pakinggan ng mga salita mo. Hindi ba't gagamitin mo lang ako para kumuha ng pabor sa mga nakakataas sa'yo? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko na talaga kayang manatili sa bahay na ito. Mabuti pang magpakasal sa baliw kaysa rito. Kung gusto nyo akong ipakasal sa baliw, sige, may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Gusto ko ng 500 piso bilang dote. Ano? 500 piso? Bakit? Sa dami ng perang kinuha mo sa akin, ang humingi ng 500 para sa kasal ko ay hindi naman siguro sobra, di ba? Ibigay sa kanya. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Amo, masyadong malaki ang 500 piso. Wala na ang nanay mo at hindi ka pa pinalayas ng mansyon ng Earl kahit na isa kang bastos na anak. Mabait na kami sa lagay na yan, pero nagagawa mo pang humingi ng napakalaking halaga. Kung lalaitin mo ako, sige lang, pero bakit idadamay mo ang nanay ko? Hindi ka pa ba kontento sa pagiging masama mo? Ikaw talaga. Hindi na nga ako mahal ng sarili kong ama. Masama pa ang ugali ng mga kapatid ko rito. Mas mainam pang kumuha ng 500 at umalis. Mas sulit pa to. Ang 500 piso ko. Kapag nakahanap ako ng pagkakataong makatakas sa mansion,
magiging mayaman na ako. Bakit mo mag-isang tinanggal ang belo mo? Alam mo ba ang mga patakaran? Ako, sa tagal kong naghintay, hindi ba pwedeng mainip? Sino ka ba? Ako ang punong tagapamahala ng mansyon. Ang mansyon namin ay hindi katulad ng maliit ninyong pamilya. Marami kaming sinusunod na mga patakaran. Sugod, Anong gagawin nyo? ang mga babaeng tulad mo, pinanganak na may dumi sa katawan, lalo na't isa kang iresponsable, kailangang magsabog ng beans para mawala ang malas. Anong klaseng lumang tradisyon yan? Ituloy nyo. Tumalon ka sa palayok ng apoy para maalis ang malas sa katawan mo. Sugurin nyo siya. Tatalon na. Ako na ang tatalon, bitawan nyo ako. Ano itong ginagawa mo? Anong malas? Ikaw ang malas. Maayos ang lagay ko. Ikaw. Sige, dahil hindi ka nakikinig, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Ito, saan mo kinuha ang karayom na yan? Parurusahan mo ba ako? Bitawan niyo ako. Tigil! Ito na ba ang napakamura kong asawa? Sa itsura niyang yan. Wala akong pakialam kahit malas pa siya sa asawa. Kahit naka-Nike pa ako, lalaban ako. Young Master, bakit ka nandito? Hindi pa namin natuturuan ang bride ng mga dapat niyang sundin. Maghintay ka muna. Hawakan niyo siya ng mahigpit. Saklolo. Ang lalaking ito, ang lakas pala talaga niya. Ikaw, anong ginagawa mo? May narinig akong humihingi ng tulong. Nagmamadali na pala si Young Master sa unang gabi. Kung ganoon ay hindi ko na kayo iistorbohin. Alis. Iniisip pa talaga ng hangal na yan ang unang gabi. Ha, mabuti na rin yan. Kapag nahumaling siya sa ganda, madali ko na siyang makokontrol. Ano naman kung isa siyang prinsipe? Gagawin ko ang lahat para habang buhay siyang malugmok sa mansyon ng Marquis. Madam, itutuloy pa ba natin? Ito ngayong gabi? Ituloy nyo. Siyempre, kailangang ituloy. Kapag nangyari yon, titibay ang balitang malas siya sa asawa. Pagdating ng oras, kung gusto niya ng babae, wala siyang magagawa kundi ang magmakaawa sa akin. Kung dati pa ito nangyari, kahit magbayad pa ako, hindi ako makakakuha ng ganitong kagwapong modelo. Anong ginagawa mo? Iniligtas mo ako. Kaya syempre ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. Wala namang alam ang lalaking ito, hindi rin lugi kung itutuloy ang unang gabi. Napakagaslaw mo? Maging ang walang malay ay di mo pinalampas. Halika na, uminom na tayo. Tara na. Bakit mo nilock ang pinto? Sabi ni Nani Zhang, para kay eldest young master hindi maabala sa gabi ng kasal, mas mabuting nakalock ang pinto. Nakalock ang pinto. Paano ako tatakas pagkatapos ng kasal? Hindi pwede. Huwag mong ilock. Paano kung kailangan kong umihi? Huy, huwag kang umalis. Buksan mo muna ang pinto. Sandali lang ha. Pati ang mga bintana nakalock din. Mukhang balak niyang tumakas sa kasal, pansamantala lang ang gabi ng kasal na ito. Handa ka na. Ay, sige na. Sige na. Ituloy na natin to. Bukas na lang ang iba. Maglaro muna tayo ng laro, pampagana lang. Munting sinta. Heto na ako. Hinding-hindi ako magagapi nito. Sistema, hanapin mo kung nasaan ang lalaking ito. Kumusta? Ang sistemang pagpaposisyon ay naka-on na. Hinahanap na ang target nandyan sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng kama.
Nandito si Chu Yanling. Sino ang nasa ilalim ng kama? Nandito si Chu Yanling. Sino naman ang nasa ilalim ng kama? Sinong nagpadala sa'yo rito? Hindi ka ba baliw? Nagpapanggap ka lang pala. Panginoon, Panginoon. Panginoon, pasensya na at nahuli ako. Tapusin ang taong ito. Huwag kayong magpapahuli. Opo, Panginoon. Ito ba ay pinadala ng Reyna? Hindi. Mga tao ito ni Feng Yue. Gusto lang niyang patotohanan, ang chismis, na malas daw ako sa asawa. Paano na po ang ginang? Gusto niyang umalis. Hahanap ako ng pagkakataon para paalisin siya. Kinasal na kayo? Kahit pa siya ay anak sa labas, pero 20 taon na kayo? Sa wakas ay nagkaroon na kayo ng asawa? Tutulungan ko na lang kayong buhatin siya sa kama. Hindi maganda ang nakadapa lang siya. Asikasuhin mo muna ang masamang tao. Bumalik ka sa Wanghai Tower at magpadala ng magbabantay kay Feng Yue at sa Reyna. Opo. Bakit ako nakatulog? Teka, may tao sa ilalim ng kama. Wala naman pala. Panaginip lang pala yon. Gising ka na. Ang isang tanyag na ang panganay na batang Panginoon ng mansyon ng Marquis, siguradong maraming pera. Kahit mukhang mahina ang isip, pero sadyang hindi lang siya gaanong nagsasalita. Ang gwapo na, hindi pa ako pakikialaman. Hindi lugi kung magpapakasal ako sa kanya. Kakaiba ang kilos, mukhang tanga. Paalisin na siya agad sa mansyon. Gusto mo na bang umalis? Nagpa siya akong manatili. Anong sinabi mo? Wala lang. May itatanong ako sa'yo. Magkano ang 2 plus 2? Hump. Talaga namang mahina ang isip niya. Ikaw, paano? Ako. Bakit? Hindi nawala ang hamak na anak na ito. Sa unang araw mo rito, hindi ka man lang nagbigay galang sa biyanan mo? Kailangan ko pa bang pumunta rito ng personal? Marchioness, hindi sa ayaw ko. Pinalakpo ni Nani Zhang ang pinto. Sumasagot ka pa talaga? Ang isang hamak na anak mula sa maliit na pamilya ay talagang walang alam sa kagandahang asal. Anong problema ng biyanang ito? Bakit ang sungit? Opo, pasensya na po talaga. Ang pamilya namin ay talaga namang galing sa maliit na pamilya at ang tatay ko ay hindi nga ako tinuruan ng mga ganitong asal. Sinasadya mo ba talaga akong galitin? Mga tao, ihatid ang panganay na amo at ang asawa nito. Pabalik sa maliit na bakuran. Kahit hindi ka pa nawala, huwag mong asahang magiging madali ang buhay mo. Anong ginagawa mo? Nasaan ito? Dito na ang magiging tirahan ninyo simula ngayon. Maging masunurin kayo, manatili kayo sa lumang bakurang ito at huwag kayong lalabas para hiyain ako. Anong ibig mong sabihin? Dito mo kami patitirahin? Kapag natutunan mo na kung paano gumalang, tsaka ko pag-iisip ang paalisin kayo rito. Mga tao, ilak ang pinto. Ito ba talaga ang trato mo sa anak at manugang mo? Siguradong ayaw niya sa lumang bakuran na ito. Kailangang humanap ng pagkakataon para paalisin siya. Ang bakurang ito. Anong nangyayari? Wow, ang laki naman ng bakurang ito. Kung nasa 21st century pa to, ang laki ng perang kailangan para makabili ng bahay na may ganitong bakuran. Ano ang 21st century? Ito ay isang panahon kung saan ang lahat ay parang alipin na lang, hindi na mahalaga yon.
Kamote ito. Gutom ka na ba? Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang magutom. Maghintay ka lang, magiging ayos na ito agad. Ipinagluluto niya talaga ako. Ubo, ubo, ubo. Ang ganda nito. Iba talaga siya sa lahat. Gutom na ako. Magaling talaga akong magluto. Hindi lang ako masyadong marunong magpaningas ng apoy. Hi. Talagang hangal ka nga. Huwag mong kainin yan. Baka magkasakit ka. Ano? Dito ka lang ba nakatira mag-isa dati? Oo. Sobrang lupit naman. Hindi ka man lang pinahanap ng mag-aalaga sa'yo. Tingnan mo, nangayayat ka na sa gutom. Bakit ang tigas ng katawan mo? Nangangahoy kasi ako. Kailangan mo pang magsibak ng kahoy ng mag-isa. Akala ko pa naman ikinasal ako sa hangal na anak ng mayaman. Hindi ko akalain na isa rin pala siyang kaawa-awang bata na hindi mahal ng magulang. Maghintay ka lang. Bilisan nyo, buksan ang pinto. May tao ba rito? Anong ginagawa mo? Tulungan mo akong buksan ang pinto at magiging sayo na ito. Saan ka pupunta? Huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Sa bagay, walang gustong magpakasal sa isang hangal at mamuhay ng ganito kahirap. Ano pa ba ang inaasahan ko? Maganda yung hairpin, bakit biglang nawala? Gawa pa naman yun sa mamahaling Jade. Sa tingin ko, ikaw na masamang babae ang nagnakaw niyon. Madam, hindi po talaga ako, hindi ko rin po alam kung paano nawala yon. Inilagay ko naman yun ng maayos sa lalagyan. Aba, lilipad ba yung hairpin ng mag-isa? Madam, kailangang halughugin ng maigi ang gamit niya. Ayaw mo pang umamin, ha? Kapag nahanap ko yun, lagot ka talaga sa akin. Hairpin na Jade. Sistema. Tulungan mo akong hanapin. Nasaan ang hairpin na Jade? Hello? Ang tracking ng sistema ay nakabukas na. Nahanap na ang hinahanap mong gamit. Nasa headliner ng Yihong Pavilion na si Sumay Niyang. Sa Yihong Pavilion? Hindi ba't bahay aliwan yon? Mukhang ang matandang si Chu Zenyue. Siya pa ang nagnakaw, tapos siya ang naninisi. Kailangan ko itong gamitin ng tama. Marquis. Alam ko kung nasaan si Jade Hairpin. Anong ginagawa mo rito? Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na gumala? Ang sikat na babaeng si Yihong Pavilion at si Sumay Niyang, kilala mo sila, di ba, Marquis? Paano mo nalaman yan? Hindi importante kung paano ko nalaman. Buksan niyo ang pinto ng bakuran namin. Huwag niyo kaming limitahan sa kalayaan namin ni Chu Yanling at pag-iisipan ko kung hindi ko sasabihin kay Marchioness. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung nagsasabi man ako ng totoo o hindi, alam yan ni Marquis. Hindi naman sobra ang hiling ko, di ba? Si Chu Yanling ay inyo ring sariling anak. Mukhang tungkol sa nangyari kay Sumay Niyang. Sige. Payag na ako. Pumapayag na ako sa'yo. Anong sabi mo? Papayagan mong lumabas ng malaya ang baliw na yan? Baka naman nagayuma ka na ng masamang babaeng ito. Marchioness, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kung sino man ang nanggayuma kay Marquis, hindi ko alam, pero siguradong hindi galing sa akin. Hoy, ano bang pinagsasabi mo? Madam, bubuksan lang naman ang pinto ng bakuran. Hindi naman yun malaking bagay. Isa siyang baliw. Paano natin siya hahayaang lumabas? Ang tanyag na mansyon ng Marquis, dahil lang sa ang sariling anak ay may sakit sa isip, hindi nyo na pinapakain at ikinukulong pa sa bakuran, napakalupit nyo talaga. Isa siyang baliw? Kung hindi ko siya ikukulong, hahayaan ko ba siyang manira sa ating mansyon ng Marquis? Ngayong asawa ko na siya, ako na ang bahala sa kanya. Hindi mo na kailangang mag-alala. Kung hindi, ibubunyag ko sa lahat ang mga ginagawa ng mansyon ng Marquis. Subukan mo lang. Madam, pakawalan na lang natin sila. Sigurado namang wala silang magagawang gulo. Sige, papayag ako. Pero, di ba sabi mo, ikaw ang bahala sa kanya? Kaya mula ngayon, ang pagkain at lahat ng gastos nyo, kayo na ang bahala.
Sige, kami na ang bahala. Chu Yanling, nandito na ako. Baka naman kaya siya bumalik ay para magpaalam sa akin? Tingnan mo kung ano ito. Simula ngayon, mailalabas na kita ng mansyon. Hindi ka na aalis? Aalis? Saan naman ako pupunta? Ngayon ay, asawa mo na ako. Asawa? Ibig sabihin, kabiyak, misis, asawa. Asawa. Nakakainis ka naman. Sin Kokaw, mula ngayon, sisiguraduhin kong ligtas ka. Huwag kang mag-alala. Kung may maiinom ako, siguradong may makakain ka rin. Ako ang bahalang magtrabaho para sa pamilya. Ikaw naman ang bahala sa paglalaba at pagluluto sa bahay. Ano? Ito ang dinala kong kaunting pagkain. Pumunta ka na sa kusina at linisin mo yon. Sige. Asawa. Pangalawang araw pa lang ni Hipag, sinira na agad ang pinto ng bakuran. Sino ka ba? Ako si Cheng Yuan, Hipag. Si ikalawang Panginoon ng Marquis Manor ka lang pala. Malayo ang hitsura mo kay Chu Yanling. Sayang at pinakasalan mo si Kuya. Kung hindi ka niya mapagbigayan, lumapit ka lang sa akin. Anong gagawin mo? Ikaw, wala kang silbi. Nagawa mo akong saktan. Ikaw, wala kang silbi. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Bakit hindi? Hindi mo ba tinitingnan ang itsura mo at nagawa mo pa akong pagnasaan? Mas mabuti sa'yo ang kuya mo. Lamang siya sa'yo sa lahat ng bagay. Ikaw, Umalis ka na rito. Dali, lumayas ka na. humanda ka. Pinagtatanggol niya talaga ako. Ang lakas ng loob niyang saktan ako. Nakakagalit talaga siya. Masamang babae ka? Lagot ka talaga sa akin. Anong tunog yon? System, ilocate mo si Chu Cheng Yuan. Hello, bukas na ang tracking system. Nahanap na ang target, nasa labas ng pader, 5 metro ang layo, balak niyang umakyat sa pader. Ang kapal ng mukha mo. Bakit nandito ang balde ng basura? Sino ang naglagay nito rito? Paano niya nalaman na aakyat si Chu Cheng Yuan sa pader na yan? Buksan mo ang pinto ng bakuran. Tulong! May magnanakaw sa mansyon. Bilis, tulungan niyo kami. Ang lakas ng loob mo, pati ang mansyon ay nananakawan mo. Paalisin siya. Wag na. Ako. To. Ikalawang ginoo? Ikalawang ginoo? Nadulas lang ako kaya ako napunta rito. Ikalawang kapatid, ang dulas naman ng paa mo. Nahulog ka na nga sa pader? Bakit pati ikaw ay naging madumi? Dapat ka na sigurong maligo. Hubarin mo na yan. O baka naman hindi ka marunong maghubad. Ang katawan ko ay may mga lumang sugat mula sa pagsasanay. Hindi niya pwedeng makita to. Ayos lang. Tutulungan kita.
Ang ganda naman ng pakiramdam ng chest muscles na to. Ang katawan ng lalaki, hindi pwedeng ipakita basta-basta sa babae. Sige na, sige na. Hindi ako titingin, tatakpan ko ang mga mata ko. Maghugas ka na doon. Anong nangyari sa mga peklat mo sa katawan? Nalaman na niya? Ang lupit naman nila sa iyo. Minamaltrato ka pa pala nila. Huwag kang mag-alala. Proprotektahan kita mula ngayon. Maghugas ka muna ng mabuti. Isasarado ko lang ang bintana para walang makakita sa iyo. Nasalo mo ang palaso gamit ang kamay mo. Ang bilis ng galaw mo. Hindi ko akalain na ang taong ito ay may ganito kagandang pangangatawan. Hindi ba nasugatan ang kamay mo? Biglaan ang nangyari. Nalanta ng galing ko sa martial arts. Buti na lang at hindi nagduda ang munting hangal na to. Sino kaya iyon? Si Chu Chengyuan ba? Sistema, suriin mo ang palasong ito. Hello? Nahanap na ang target na bagay nagmula ito sa palasyo. Sa palasyo? Bakit pati ang palasyo ay nadamay na? Akala ko ay away pamilya lang ito. Pero kung gulo na ito sa palasyo, paano naman ako mananalo niyan? Siguro dapat na akong tumakas. Natatakot na siya. Iniligtas ako ng taong ito, hindi ko siya pwedeng iwan at umalis. Ako lang ang meron siya. Tanungin kita, may nagawa ka bang masama sa kahit kanino mula sa palasyo? Bakit niya binabanggit ang tungkol sa palasyo? Ano ang palasyo? Hayaan mo na. Alam ko namang wala kang malay, wala kang alam kahit ano. Alamin niyo kung saan nanggaling ang palasong ito. Masusunod po. Hoy, anong nangyayari? Kagabi, si Marquis at ang ginang ay nag-away ng matindi at bigla na lang siyang nawala. Ipinapahanap siya sa amin ng ginang. Nawala? System, tulungan mo akong hanapin. Nasaan ang tatay ni Chu Yanling? Magandang araw, nahanap na ang target nasa palasyo ng Imperial Study. Palasyo? Palasyo na naman. Marquis, sa wakas, at bumalik na kayo. Hinahanap po kayo ng ginang. System, ulitin mo nga, nasaan ang tatay ni Chu Yanling? Nahanap ng target nasa palasyo ng Imperial Study. Di ko akalain na ang mag-asawang ito ay naglolokohan lang pala. Imperial Study. Iyong tatay ni Chu Yanling. Opisyal ba o ang hari mismo? Saan ka ba nagpunta kagabi? Si Chu Yanling at ang Sin Cao Cao na iyon ay binibwisit ako, pati ba naman ikaw, buwisit din? Ang buong mansyon ng Marquis, pinabayaan mo na lang, ganun ba? Si Chu Yanling ay wala ng kaisipan. Bakit mo pa siya kailangang patulan? Kapag lumaki ang gulo at nalaman ni Empress ang tunay niyang pagkatao, hindi ba tayo ang mapapahamak? Hindi ba tama ako? Noon, ang nanay niya ay isang hamak na anak lang. Swerte lang na nakapag-asawa sa pamilya ng hari at lahat sila ay sinasamba siya. Pero anong nangyari? Hindi ba't dahil kinalaban niya si Empress, kaya siya nawala? At iniwan pa ang pabigat na ito sa akin. Bilang tiyahin niya, sapat na ang pinalaki ko siya. Bakit ko pa siya hahayaang sumaya? Si Chu Yanling ay hindi pala tunay na anak ni Feng Yue. System, pakicheck. Nasaan ang tunay na ina ni Chu Yanling? Nahanap ang target sa Imperial Mausoleum, ngunit wala na siyang buhay. Ang tunay na ina ni Chu Yanling ay ang asawa ng hari na winakasan ni Empress. Kung ganon si Chu Yanling, ang prinsepeng gustong tapusin ni Empress. Posible kaya na alam na ni Empress ang pagkakakilanlan ni Chu Yanling? Kaya naman pala may palasong mula sa palasyo. Sobra na sila, pati ba naman ang isang inosente, di pinatawad.
Hindi maaari, kailangang ilipat ang atensyon nila. Sistema, saan bang mga usapan ang pinakamabilis kumalat? Magandang araw. Ang resulta ng paghahanap ay tea house sa East Street. Kumakalat ang balita sa labas na ang pangalawang anak ni Ning Yuan Marquis Mansion ay isang prinsipe. Tama nga ang nakuha nating impormasyon. Nasa Ning Yuan Marquis Mansion ang prinsipe. Kumilos na agad. Huwag nating hayaang malaman ng hari na mayroon siyang anak na nasa labas. Huwag niyo nang intindihin ang inosenteng yon. Makakaasa ka. Inay, Yuaner, anak ko, inay, anong nangyari sa'yo anak? masakit. Balita ko raw kay pangalawang batang amo noong nasa bahay aliwan siya, bigla siyang tinamaan ng palaso. Buti na lang sa kamay lang tumama at hindi nawala ang buhay niya. Masakit. Huwag mo akong hawakan. Sige, hindi na kita hahawakan. Talagang kumilos na si Empress. Anong nangyari? Masyadong magulo noong oras na yon. Sa braso lang tinamaan ng mga tauhan natin. Mga walang silbi. Dahil sa laki ng gulo na ginawa nyo, kailangang mag-ingat na tayo simula ngayon. Empress, nais po kayong makausap ni Madam Ning Yuan Marquis? Bakit siya narito? Ano? Ang ibig mong sabihin, si Chu Yanling talaga ang prinsipe noong panahon na yon? Totoo po ang sinasabi ko. Empress, anak ko si Yuaner. Sumasama ako kay Empress. Na maawa po kayo sa amin. Kapatid ka ni Lady Shu? Paano ako maniniwala sa'yo? Kapatid? Galit na galit ako sa kaniya. Si Chu Yanling noon, ako ang nagpaalis ng katinuan niya gamit ang lason. Ha. Sige, talagang matapang ka. Ang Ning Yuan Marquis Mansion ay handang magsilbi sa mahal na reyna. Nabalitaan ko na ang inosenteng yon ay ipinagkasundo nyo sa isang babaeng madaling pasunurin. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Sino ba kayo? Anong gagawin niyo sa akin? System, nasaan ba ako? Nadetect na nasa kwarto ka ni Empress Palasyo ng Fengming. Sa kwarto ni Empress? Ito ang kay Empress. Maganda nga siya. Huwag mo nang alamin kung sino ako. Basta't may gawin ka para sa akin. Bibigyan kita ng kayamanan at rangya. Ano? Sigurado akong napilitan ka lang din na pakasalan ang tangang iyon. Hindi ka masaya sa buhay mo, di ba? Totoo naman, pero ano ngayon? Simple lang. Wakasan mo ang asawa mo at ibibigay ko sa iyo ang buhay na pinapangarap mo. Paano niya nalaman ang pagkatao ni Chu Yanling? Hindi ba dapat akala niya ay si Chu Chengyuan? Isang mahinang babae lang ako. Paano ko siya wawakasan? At saka, kapag nawala siya, ang biyanan ko ay tiyak na hindi ako mapapatawad. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Ako na ang bahalang kumausap sa biyanan mo. Si Feng Yue pala. Kaya pala pinilit niya ako na magdasal sa bundok Sishan ngayong araw. Nakipagsabuatan pala siya kay Empress para hulihin ako. Bigyan mo si Chu Yanling nito araw-araw. Sa loob ng kalahating buwan, tiyak na mawawala na siya nang walang nakakaalam. Kailangan ko muna siyang sakyan para makatakas. Gagawin ko. Panginoon, ang pana noong nakaraan na patunayang galing sa palasyo. Mukhang alam na ni Empress ang tunay kong pagkatao. Kung ganoon, hindi mo na kailangang magkunwaring tanga. Malakas na ang Wanghai Tower ngayon, bakit hindi na lang tayo maghiganti? Kailangang mag-ingat. Hanapin mo muna ang Yaya Zhao na naglabas sa akin sa palasyo noon. Masusunod, Panginoon. May sumisikat na organisasyon ng impormasyon? Ang tawag ay Tingfeng Pavilion? Napaka-accurate ng mga balita nila. Baka pwedeng subukan natin sila. Sige, asikasuhin mo na. Chu Yanling, nandito na ako. Saan ka nang galing? Ipinagbilin lang kita ng pagkain. Masyadong delikado rito. Kailangan kumita agad gamit ang impormasyon para makaalis na sa mansyon ng Marquis. Maupo ka lang dito at hintayin ako. Bibilhan kita ng masarap na pagkain pag kumita na ako.
Para sa akin, gumagawa na naman siya ng panloloko. Kailangang humanap ng paraan. Masyadong mapanganib ito. Magkakagulo kapag nakatagpo siya ng mga tao ni Empress. Halikayo, huwag palampasin ito. Halikayo at tingnan nyo. Naghahanap ng gamit o tao, di kayo lalamangan dito. Halikayo, huwag palampasin ito. Upo kayo, upo kayo. Itong Gongzi, ano ang hinahanap nyo? Naghahanap ako ng asawa ko. Naghahanap ng tao? Ano ang pangalan ng asawa mo? Ang pangalan niya ay Xiaohong. Hahanapin ko siya agad para sa inyo. System, hanapin mo kung nasaan ang asawa niyang si Xiaohong. Ang hinahanap na tao ay hindi umiiral. Ano na? Kailan mo ba siya huling nakita? Matagal na rin siguro. Hindi kaya hindi mo pa siya nakikita kahit kailan. Paano mo nalaman? Dahil, wala ka talagang asawa. Wala pala akong asawa? Maraming salamat talaga sa'yo. Malaki ang naitulong mo sa akin. Kailangan kitang gantimpalaan ng maayos. Sobrang OA ng acting. Sira-sira ba ang ulo nito? Alam mo ba ang gusaling fan? Alam ko yon, ang pinakamahal na restaurant sa Kabisera. Pagmamayari ko yon. Malaki ang naitulong mo sa akin. Wala akong ibang maigaganti, kaya kukunin kitang manager ng gusaling fan. Ano sa tingin mo? Ano? Ang sweldo mo sa isang buwan? 50 piso. Hindi pala sira-sira ang ulo, manloloko pala. Hindi ko kailangan yan. Hindi na kita sisingilin sa hula na, to, umalis ka na. Ang maging manager ng gusaling fan, hindi ba't mas maigi yon kaysa sa pagtitinda mo rito? Kulang ba ang sweldo? 100 piso. Kahit gaano pa karaming pera, hindi pwede. Huwag mo nang istorbohin ang negosyo ko. Umalis ka na. Bilis, alis. Kalahating buwan na ang lumipas. Bakit buhay pa rin si Chu Yanling hanggang ngayon? Ang masamang babaeng si Sin Kaokaw, ang lakas ng loob niyang paglaruan ako. Para sa akin, may mas matindi pa tayong paraan. Sige, siya ang nagtulak sa akin dito. Wawakasan niyo rin siya kasama nito. Ang patagong ginagawa nating Ting Feng Pavilion, ang daming dumarating na orders kamakailan, halos sapat na ang pera natin. Maganda ang takbo ng negosyo. Sa lalong madaling panahon ay magagawa na natin ang Ayos ka lang ba? ayos ka lang ba? Mabuti naman kung ganoon. Huwag mo nang uulitin ito ha. Kapag may panganib, tandaan mo, magtago ka sa likod ko. Hindi ko alam kung sino ang tumulong sa atin ngayon. Mabuti na lang at ligtas tayo. Mga tao ito ni Empress, hindi na siya makapaghintay. Gusto na niyang kumilos ng mag-isa. Mga tao ni Empress? Uwi na tayo. Hindi lang sa pumalya kayo, na wala pa ang token, talagang mga walang silbi. Kahit isang mahinang babae at isang baliw ay hindi nyo pamaligpit. Huminahon po kayo, Empress. Sa tingin ko ang baliw na iyon ay umaasa lang sa proteksyon ni Sin Kaokaw, ang masamang babaeng iyon. Kailangan muna natin siyang paalisin? Tsaka tayo kikilos. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Huwag kayong mag-alala, Empress. Anong ginagawa mo? Para sa ikabubuti mo rin to? Natatakot ako na baka di mo kayang alagaang mag-isa si Linghair? Kaya para sa inyo naghanda ako ng isang katulong para sa silid nyo. May makakasama siya kahit wala ka rito. Anong sinasabi mo? Hindi namin kailangan yan. Hindi mo kailangan, pero si Linghair ay baka kailangan niya. Anong ibig mong sabihin? Nabigyan siya ng isang masamang gamot, at kung hindi ito maaayos agad, maaari niya itong ikapahamak ng husto. Ngayon sa loob, baka huli na ang lahat para sa kanila. Alinman sa tanggapin mo ito, o kaya, umalis ka na. Masamang gamot? Tabi.
Young Master. Layas. Gongzi. Lumabas ka. Hindi ka kailangan dito. Pero, Layas. Lumabas ka. Ayos ka lang ba? Dapat ko bang ipaalam sa kanya na hindi naman talaga ako nalason? Hindi pala ligtas na isama ka sa labas. Pero kahit iwanan ka sa bahay, hindi pa rin pala ligtas. Asawa. Nahihirapan ako? Tulungan mo ako. Ano bang alam ng isang inosente? Inka Okaw, aalis ka ba? Aalis ka ba? Oo, aalis na ako sa mansyon. Bakit? Ikaw. Iiwan mo na ba ako? Siyempre hindi. Sasama ka sa akin. Sasama? Magkasama tayong aalis sa mansyon, hindi na tayo pwedeng manatili rito. Isasama mo ako? Oo. Gusto mo bang sumama sa akin? Tayong dalawa lang. Habang buhay kitang aalagaan, puprotektahan. Ayos ba yun? Tayong dalawa lang. Oo. Sige. Shin Kaukaw, sa akin ka na habang buhay. Huwag kang magtatangkang magbago ng isip. Bubukod kayo? Hinding-hindi pwede. Ngayong araw, huwag niyo nang asahang makaalis sa mansyon. Marchioness, wag mo kaming masyadong bigyan ng sakit ng ulo. Tignan mo muna kung may problema sa sarili mong pamilya. Anong ibig mong sabihin? Marquis, anong masasabi mo? Tama ang asawa ko. Huwag kang sumobra. Ako pa ang sobra? Hindi naman ako ang nagbigay ng jade hairpin ng pamilya sa Yihong Pavilion na babae. Anong Yihong Pavilion? Sinong babae? Kasi ako, doon sa Yihong Pavilion na si Sumei Niang, nakita ko ang jade hairpin ni Marchioness. Hindi ba't ikaw mismo ang nagbigay noon? Nagsisinungaling ka. Paano naman makikilala ng asawa ko ang babaeng yun? Ganoon ba? E di hindi ko na pala alam yon. Chu Zhenyue, ikaw. Grabe ka. Ninanakaw mo pala ang hairpin ko para ibigay sa masamang babaeng yun sa labas. Ako, Teka, sandali lang. ikaw, Aking asawa. parurusahan kita. Makinig ka muna sa akin. Hinding-hindi kita mapapatawad. Ano, ayos ba? Dito na ang magiging bahay natin. Kahit na medyo liblib ito, ligtas naman dito. Tayo lang dalawa rito, walang mga masasamang tao. Simula nang mapangasawa ko, hindi pa nakaranas ng magandang buhay si Kaukaw. Hindi ko nahahayaang mahirapan pa siya. Hindi natin ito bahay, hindi tayo pwedeng pumasok. Bahay natin ito. Hindi natin ito bahay. Kung gusto mo ng malaking bahay, ibibili kita, okay ba yon? Hindi tayo pwedeng kumuha ng atensyon ngayon. Bilis, alis na tayo. Ako, Sige na, tara na. mukhang hindi na ako pwedeng magkunwaring hangal. Kailangan kong gumawa ng paraan para bumalik sa dati. Brother Yanling, sa wakas ay bumalik ka na rin. Ikaw? Di ba ikaw yung manloloko? Anong pagkakataon nga naman? Di ba ikaw yung manghuhula na nagbasa ng kapalaran ko? Si Hipag pala yan. Sino ka ba? Ako si Ouyang,
mabuting kaibigan ni Brother Yanling. Paano mo na lamang dito kami nakatira? Sinabi sa akin ni Brother Yanling gamit ang kalapati. Anong kailangan mo sa amin? Habang naglalakbay ako sa labas, nagkataong nakatagpo ako ng isang mahusay na doktor pagdating sa ganiyang bagay. Eksperto siya, baka may pag-asa pa si Brother Yanling. Talaga? Magkano? Hindi naman mahal. 5 piso lang. 5 piso? Ang mura naman. Hindi kaya isa ka lang manloloko? Wala namang masamang sumubok. At saka siguradong gustong gumaling ni Brother Yanling. Diba? Kahit na manatili kang ganiyan, aalagaan kita habang buhay. Ay, hipag. Ayaw mo ba talagang subukan? Panginoon, nahanap na si Yaya Zhao. Nasaan siya? Hinahatid na siya ng mga tauhan natin papunta rito sa kabisera. Ang dahilan kung bakit natin nahanap si Yaya Zhao ay dahil sa tulong ng Tingfeng Pavilion. Napakahusay pala ng Tingfeng Pavilion na yan. Kilala ba kung sino ang pinuno nila? Masyadong misteryoso ang pinunong ito. Puro palitan lang ng sulat ang komunikasyon namin. Gamit ang pangalan ng Wanghai Tower, makipag-ayos ka ng pagkikita sa kaniya. Masusunod. Wanghai Tower. Ang pinakamalaking organisasyon ng mga lihim na bantay sa Dasong. Kung makikipagtulungan ako sa kanila, may magpoprotekta na sa amin ni Chu Yanling. Kailangan kong lumabas sandali. Dito ka lang sa bahay. Maging mabait ka, huwag kang kung saan-saan pupunta. Sige. Sana ang Wanghai Tower ay isang mapagkakatiwalaang desisyon. Di ko akalain na ang master ng pavilion ng pakikinig sa hangin ay mabilis na papayag sa ating pagkikita. Panginoon, dumating na sa kabisera si Yaya Zhao. Tara! Ang garbo, may narinig talaga akong boses kanina. May mahalagang dahilan, magkita na lang tayo uli mula kay Wanghai Tower. Mahal na prinsipe, naghirap po kayo ng husto. Tumayo po kayo? Bilis, tumayo na po kayo? Noon, nawala ang mahal na reyna dahil sa lason ng emperatrice. Binigyan ako ng mahalagang tungkulin na ilabas kayo ng palasyo para hanapin si Feng Yue. Ito ang prinsipe na ipinanganak ni Lady Shu sa gitna ng panganib, mapanganib sa loob ng palasyo. Kaya ipinagkatiwala sa inyo ang munting prinsipe. Pakiusap, palakihin niyo siyang mabuti. Pagdating ng araw, gamitin ang pendant para makuha niya ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi ko akalain na ganoon ang itatrato sa inyo ni Feng Yue. Kasalanan ko ang lahat. Hindi mo ito kasalanan. Ang dalawang bagay na ibinigay sa inyo ng mahal na reyna noon, ang isa ay ang kanyang gintong hairpin, at ang isa pa ay ang Dragon Jade Pendant na ibinigay sa kanya ng hari na siyang magpapatunay sa inyong pagkatao. Tama, ito nga ang gintong hairpin na iyon. Pero hindi ko pa nakikita ang Dragon Jade Pendant. Nawala sila. 2 tao ang bigla na lang nawala. Mga inutil. Hanapin niyo sila. May mga tao na kaming naghahanap. Nariyan pa kaya si master ng pavilion ng pakikinig sa hangin? Chu Yanling, bakit ka nandito? Binibini, nagkakamali ka yata? Hindi Chu Yanling ang pangalan ng amo ko. Pasensya na po talaga. Ang amo nyo kasi ay kamukhang-kamukha ng asawa ko. Nagkamali lang ako ng tingin. Ayos lang, walang anuman. Ang galing mo, Chu Yanling. Akala mo ba nasa teleserye tayo? Akala mo ba di kita makikilala dahil lang sa maskarang yan? Ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Ang kwartong yon ay ang lugar na pinag-usapan namin ni Master ng pavilion ng pakikinig sa hangin. Bakit si Kaukau ang nandoon? Posible kayang siya ay? Nandito na ako.
Mahal ko. Naging mabait ka ba rito sa bahay ngayong araw? Opo. Nagluto ako ng pagkain. Kain na. Lalamig na ang mga ulam. Ikaw lahat ang gumawa nito. Masarap ba? Anong nangyayari sa'yo? Masakit ang tiyan ko. Nawawala ang lason na ibinigay sa akin ni Empress. Hindi kaya. Ito ba ang hinahanap mo? Paano mo to nahanap? Di mo naman hinalo to sa pagkain, di ba? Ano ba ito? Lason yan. Mapanganib yan sa tao. Saan galing to? Galing kay Empress. Kapag narinig mo ang pangalang Empress, tumakbo ka agad. Maliwanag? Paano niya nalaman ang tungkol kay Empress? Tauhan ba siya ni Empress? Di kaya. Ginawa mong pampalasa ang gamot na ito sa ulam? Hindi ko ginawa yon. Anong nangyayari sa'yo? Mabuti naman kung ganoon. Kasi feeling ko nasusuka ako, gusto ko ng maasim. Sige, bibili ako ngayon din. Ang tanga talaga nito. Sistema, bantayan mo para sa akin si Chu Yanling. Natunto ng target sa isang flower shop. Gusto ko ng maasim. Anong gagawin niya sa flower shop? Nagagawa pa niyang maging romantiko, ha? Natunto ng target sa isang gold shop. Gastos na naman siya ng gastos. Sige na. Huwag na nating tignan para may sorpresa pa mamaya. Anong binili mo? Sabi ng tindero, maganda raw to. Siguradong maasim to. Sige. Napakagaling mo talaga. Sabi ko na nga ba uubra tong plum? Yang mga bulaklak o ginto? Walang kwenta ang mga yan. Bakit ba ako umaasa sa isang tanga? Kaukaw? Kaukaw, gising ka na ba? Anong nangyari sa akin? Sabi ng doktor, magkakaanak na tayo. Buntis ako. Namamana ang pagiging tanga? Hindi ko itutuloy ang pagbubuntis na ito. Hindi pwedeng ituloy ang pagbubuntis. Bakit? Tao ka ba talaga ng Reyna? Namanamana ang pagiging mahina ang isip. Para din to sa kapakanan ng bata. Namanamana? Na maging katulad mo. Hindi ba sapat na tayo lang dalawa sa mundo? Hindi natin kailangan ng anak. Nag-aalala siya na baka maging mahina rin ang isip ng bata. Hindi mangyayari yun. Ako, Nasaan ang doktor? Pagawa mo ako ng gamot para di ituloy ang pagbubuntis. mukhang kailangan ko na talagang magtapat. Kaukaw, may pupuntahan muna tayo. Bakit mo na naman ako dinala rito? Mabait ka dapat, hindi natin bahay to. Sumunod ka sa akin. Siya. Anong ginagawa mo? Kaukaw, patawad. Sa totoo lang, nagpapanggap lang akong lito. Hindi talaga ako mahina ang isip. Binili ko ang Yongkui Garden na to. At sa pangalan mo nakasulat ang titulo nito. Ako talaga ang may-ari ng Wanghai Tower, marami tayong pera. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa trabaho, at di mo kailangang mag-alala na maging mahina ang isip ng bata. Nagpanggap lang talaga ako. Kaya pala nandoon siya sa restaurant, siya pala ang may-ari ng Wanghai Tower. Kaya noong 8 taong gulang ka pa lang, alam mo na ang tunay mong pagkatao. Matapos kang malason sa Feng Yue, sadyang nagpanggap ka na lito. Oo. Nang ikasal ako sa'yo, dahil di ka sigurado sa iniisip ko, hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Oo. Napakarami mong pagkakataon, pero paulit-ulit mong pinalampas ang oras para magsabi ng totoo. Kaukaw, pakinggan mo ang paliwanag ko. Chu Yanling, ako pala ang tunay na lito rito.
Kaukaw, huwag kang umalis. Nagkamali ako. Natakot ako na kapag nalaman mong nagpapanggap lang akong luko-luko, ay iiwan mo ako, kaya hindi ako nakapagsabi sa'yo. Sa tingin ko, hindi ka nagsabi dahil kailanman ay hindi mo ako pinahalagahan, hindi mo ako nirespeto o minahal ng tunay. Hindi totoo yan. Masyado lang kitang mahal, kaya natatakot akong mawala ka. Akala ko ba nung kinuha ako ng Reyna at tinakot, ay hinding-hindi kita sasaktan. Pero ganito ang ginawa mo, niloko mo ako. Kapag naniwala pa ako sa'yo, ako na ang pinakatanga. Kaukaw, huwag mo akong iwan please. Patawad. Ngayon, dito. Wala na akong dahilan para manatili pa. Shisan, Narito po ako. naglakas loob ang Reyna na idamay si Kaukaw? Papakitain ko siya ng ganti. Ipaalam ang utos ko? Simulan na ang pagkilos. Ikinukulong mo ba ako? Hindi. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. May dala-dala ka pang sanggol sa sinapupunan mo? Chu Yanling, ano bang ginagawa mo? Hindi kita hahayaang umalis. Nangako ka sa akin na mananatili ka sa piling ko habang buhay. Kung hindi mo lang sana ako niloko. Kasalanan ko? Huwag mo lang akong iwan, pwede ba? Hindi ako kakain. Nagpanggap kang luko-luko at ikinulong ni Feng Yue ng maraming taon. Ngayon naman ay ako ang kukulungin mo. Nagkamali ako? Ako ang may kasalanan. Ano bang dapat kong gawin para hindi ka na umalis? Huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa akin. Kundi ay mawawala ang sanggol na ito. Aalis na ako? Palamigin mo muna ang ulo mo? Mas mahalaga ka kaysa sa sanggol. Panginoon, nagalit ba si Madam dahil ikinulong mo siya? Paano ko naman siya magagawang kulungin ng totoo? Sistema. Hindi niya talaga ako mahal. Kung hindi, bakit niya ako lolokohin at ikukulong pa ako? Paumanhin, hindi ko naiintindihan ang sinasabi niyo. Sa bagay, hindi ka naman tao. Ano bang alam mo? Sistema, sino ang pinakamahalagang tao para kay Chu Yanling? Natukoy na ang target ay kayo. Kasalukuyang lokasyon ay sa silid ng Yongkui Garden. Talaga? Siyempre, ang resulta ng sistema na ito ay tumpak at walang duda. Sino naman ang pinakamahal niya? Natukoy na ang target ay kayo. Ang kasalukuyang lokasyon ay sa silid ng Yongkui Garden. Sino naman ang pinakapinagkakatiwalaan niya? May 3 taong natukoy sa system. Sino sa kanila ang nais niyong itanong? Ang taong mahalaga sa kanya, mahal niya, at pinagkakatiwalaan. Natukoy na ang target ay kayo. Kasalukuyang lokasyon ay sa silid ng Yongkui Garden. Mabuti naman kung ganoon. Siguraduhin niyang di niya talaga ako ikukulong. Anak, bibigyan natin ang tatay mo ng leksyon na hindi niya malilimutan. Ang Yaya Zhao na kasama ni Lady Shu noon ay nagpakita kamakailan sa kabisera. Ano? Masyado siyang maraming nalalaman. Dapat na siyang maayos agad. Huwag kang mag-alala. Ano? Ang ibig mong sabihin, ang panganay na anak ni Ning Yuanhu, si Chu Yanling, ay ang nawawala kong anak? Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Noon ay ginawa ng mahal na Reyna ang lahat para protektahan ang prinsipe upang hindi siya saktan ng Reyna. Ibinigay niya ang lahat ng makakaya para mailabas siya ng palasyo. Sa nakalipas na mga taon, isa-isang nawala ang mga prinsipe sa palasyo. Ngayon ay wala nang matitira para magmana ng trono. Di ko akalain na may kinalaman pala rito ang Reyna. Maraming taon nang walang anak ang Reyna.
Ito ay ang kanyang masamang balak, mahal na hari. Pero ang balitang narinig ko, ang panganay na anak ni Marquis Ning Yuan ay isang baliw. Nagpanggap lang siyang baliw para mabuhay. Sa mga nakalipas na taon ay hindi naging madali ang buhay ng mahal na prinsipe. Ipapatawag agad ang mag-asawang Marquis Ning Yuan at papuntahin si Chu Yanling sa palasyo. Noong panahon na si Yaya Zhao ay naglabas ng isang sanggol mula sa palasyo. Si Chu Yanling nga ba ang batang iyon? Mahal na hari, hindi si Chu Yanling ang prinsipe. May ibang tao na siyang tunay na prinsipe. Sino? Siya ay ang itinuring kong sariling anak at pinalaki na si Yuan Heir. Nagsisinungaling ka. Mayroon akong ebidensya. Mahal na hari, tingnan niyo po ito. Ito. Ito ay ang Dragon Jade Pendant? Ito ang pendant na ibinigay ng mahal na hari sa kanyang kapatid na sumama kay Yuan Heir at napunta sa aking mga kamay. Ito nga ang pendant ko na ibinigay ko kay Lady Shu. Amang hari, patawarin niyo ako sa pagiging anak na di naging tapat. Ngayon lang ako nakabalik sa aking tunay na pamilya. Yuan Heir, tumayo ka na. Noon ay sinaktan si sister ni Noble Consort Rong. Mabuti na lang at naging mabait ang mahal na reyna at nailabas si Yuan Heir sa palasyo. Ngayong wala na si Noble Consort Rong, ay nakuha na niya ang nararapat na parusa. Naniniwala ako na ang kaluluwa ni sister sa langit ay mapapayapa na rin sa wakas. Nagsisinungaling ka? Hindi ganyan ang nangyari? Manahimik ka. Mahal na hari, nagsisinungaling po siya. Ang lahat ng ito ay pakanalang pala ni Noble Consort Rong. Hayaan na. Hindi na mababalik ang nakaraan. Ilabas ang kautusan? Itatalaga si Chu Chengyuan bilang susunod na tagapagmana. Nagawa mo pang magdesisyon mag-isa at pinanggap mo ang anak mo bilang isang prinsipe. Empress, maniwala po kayo sa akin. Ako, ginawa ko lang to para sa inyo. Gusto niyo ng prinsipe? Kaya binigyan ko kayo ng isang peking prinsipe na susunod sa inyo. Habang buhay na susunod ang Hao Mansion sa inyo, mas mabuti na ito kaysa hayaan si Chu Yanling na maging crown prince, di ba? Opo, opo. Tama po kayo. Siguraduhin mong hindi ka magsisinungaling sa akin. Yan, Heir, mukhang kailangan na nating gawin ang hakbang na iyon. Ang dasong ay para lang sa ating pamilyang Liu. Panginoon, masamang balita. Nawawala po ang ginang. Ano? Panginoon, maayos na ang lahat ng plano sa kabisera. Mabuti. Mananatili ba kayong hindi nagpapakita para protektahan ang ginang ng palihim? Hindi pa ako pinapatawad ni Kaokao? Hindi siya dapat ma-stress. Opo, tama po. Mahalaga ang batang dinadala niya. Si Kokao ang pinakamahalaga. Tama. Tama po. Mali ang nasabi ko. System, nasaan si Chu Yanling? Natukoy ang lokasyon ng target. 10 metro sa likuran nyo. Hemp, akala mo ha? Akala niya siguro hindi ko siya napansin. Ang saya naman dito sa lungsod ng Binyang, hindi nagpapahuli sa kabisera. Hoy, saan galing ang magandang binibining ito? Makipaglaro ka naman sa akin. Huwag mo akong hawak-hawakan, paparusahan ko yung kamay mo. Hindi mo pa talaga ako kilala? Sino ka ba? Ang amo namin ay ang tanyag na si ikalawang batang Master Liu. Swerte mo at nagustuhan ka niya. Pasensya na ha, hindi ko kailangan ng ganyang swerte. Tabi, humaharang ka sa daan ko. Matigas ang ulo mo. Maraming babae ang gustong lumapit sa akin. Kapag sumama ka sa akin, makukuha mo ang lahat ng karangyaan at kayamanan. Allergic ako sa mga pangit. Nasusuka ako sa mukha mo. Ayaw mo talagang makinig, ano? Hulihin siya. Anong gagawin nyo? Sa gitna ng tirik na araw, mamimilit kayo ng babae. Mamimilit? Bitawan niyo ako. Dapat kang magpasalamat at nagustuhan kita. Dadalhin kita at gagawing pang 18 asawa. Ay, bitawan niyo ako. Bitawan ka?
Sa wakas, dumating ka rin. Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Gusto ko ngang marinig kung sino ka. Ang tiyahin ko ay ang kasalukuyang reyna. Kapag kinalaban niyo ako, magbabayad kayo ng mahal sa buhay niyo. Kinalaban nila si ikalawang batang Master Liu. Siguradong tapos na sila. Sino bang may lakas ng loob na lumaban sa kanya rito sa lungsod ng Binyang? Ang reyna? Chu Yanling, iwasan na lang natin ang gulo. Natakot ka, no? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ayos lang. Mga bata, hulihin siya. Tingnan natin kung sinong mangangahas. Paano ka nagkaroon ng ganyang tsapa? Emperador, ang mag-asawang Marquis ng Yuan ay papunta na sa palasyo ng Fengming. Sabi ko na nga ba? Naaalala ko ang gintong herpin na ito na laging suot ni Lady Shu. Opo, Emperador. At sa loob ng maraming taon, kinolekta ko ang mga ebidensya laban sa kampo ni Empress, pati na rin ang katotohanan noon. Ngayon si Empress, ang pamilya niya ay masyado ng makapangyarihan. Nakipagsabuatan din sa kanya si Ning Yuan Marquis Mansion at nagawa pa nilang gamitin ang sarili nilang anak para magpanggap na prinsipe para guluhin ang ating lahi. Linger, pasensya ka na at nahirapan ka nitong mga nakaraang taon. Hindi po ako nahirapan. Nais ko lang ipaghiganti ang aking ina. Mabuti kang bata, matapang at matalino. Ngayong ang dasong ay wala ng tagapagmana. Ang titulong ito ng Crown Prince ay para sa iyo lang talaga. Akala mo ba maloloko mo ako sa palsong tsapa na yan? Ang Crown Prince sa capital city ngayon ay si Chu Chengyuan. Mga tauhan, hulihin siya. Huwag niyo akong hawakan. Kaukaw! Bitawan mo ako. Nagdadalang tao ako. Hindi ako maaaring maging asawa mo. Buntis ka? Mas mabuti pala yon. Balita ko mas masarap kasama ang mga buntis. Pwe. Masamang babae ka, huwag mong tanggihan ang binibigay ko sa'yo. Tigil. Narito na si Gobernador. Anong nangyayari rito? Ginoo, may gustong kumuha sa akin ng pilit. Anong nangyayari rito? Ginoo, pinipilit niyang kumuha ng babae. Ay. Ikalawang Panginoon, nandito pala kayo. Prefect Liu, ang asawa ng tatay ko ay nasa labas at nakikipagkita sa ibang lalaki, nahuli ko sila. Anong sa tingin mo ang dapat gawin sa kanila? Kalokohan ito. Dapat silang parusahan ng mabigat. Ang lalaking ito ay nangaakit na may asawa. Huwag niyo siyang hahayaang makalusot. Ginoo, huwag po kayong makinig sa kwento niya lang. Hindi ko po siya kilala. Ang taong ito ay ang mismong pamangkin ng reyna. Paano siya magkakamali ng kinikilala? Mga tauhan, dalhin ang dalawang ito sa makalangit na bilangguan. Ikaw. Kaukaw! Huwag kang magalit. Baka makasama sa katawan mo. Maayos lang ang lahat, huwag kang mag-alala. Kaukaw, upo muna. Kumusta ang likod mo? Masyadong malakas ang pagkakasakit nila sa'yo. Maayos lang ako, hindi nila ako kayang saktan. Bakit ang tinang-tinang mo pa rin? Nakakulong na tayo. Dapat lang kayong mag-alala. Palabasin niyo kami rito. Kahit kailan ay hindi na kayo makakalabas. Sabi ng tita ko, hayaan kayong dahan-dahang mawala rito sa loob. Anong sinasabi mo? Akala niyo ba talaga hindi ko alam kung sino kayo? Dahil kusa kayong nagpahuli, huwag niyo akong sisisihin kung hindi ako maging mabait. Salamat sa inyo, dahil sa inyo ay magiging bida ako sa harap ng tita ko. Hindi magtatagal ang saya mo. Ha, wala na kayong takas pero ang tapang mo pa rin. Ang dasong na ito ay magiging sa aming pamilyang Liu na sa lalong madaling panahon. Ha. Mga tauhan, tapusin na ang laban nila sa hari ng impyerno. Panginoon, pasensya na at nahuli ako. Ang lakas ng loob mo. Kilala mo ba kung sino ako? Siyempre naman, ikaw nga ang huhulihin ko. Halika. Kaukaw, uminom ka ng tsaa. Chu Yanling, anong nangyayari? Saan galing ang mga tauhang yan? Magkakagulo na sa kabisera. Dala-dala ni Shisan ang mga tauhan ni Wanghai Tower para maghanda. Nang mapansin nilang may mali, agad silang humingi ng saklolo. Kaya ba?
Magre-rebelde ang grupo ni Empress? Oo, mabuti na rin di ka muna babalik sa lungsod. Kapag natapos na ang lahat, susunduin kita. Chu Yanling, anong ibig mong sabihin? Ako ba na si Sin Cao Cao ay duwag at takot mawala? Di ko pa nga nakakalimutan ang ginawa mo noon. Kasalanan ko. Nag-aalala lang ako sa iyo at sa anak natin. Panginoon, Madam, nahuli na ang lahat ng tauhan ng gobernador, pero kakaunti lang ang tao sa mansyon ng Liu. May kakaiba rito, siguradong may masamang plano. Magpadala ng tao para bantayan ang mansyon ng Liu. Masusunod, Kumusta na ang kalagayan sa kabisera? nagsimula na silang isara ang lungsod. Maraming bihasang sundalo si Ginoong Liu, baka di sapat ang mga tauhan natin. Ano pa ang kailangan natin? Kulang tayo sa pagkain at sandata? Nasa kabisera ang lahat ng pera natin. Baka di na umabot kung kukunin pa doon. Walang pera? Bitawan niyo ako. Ang lakas ng loob niyong ikulong ang isang opisyal ng gobyerno. Gusto niyo bang mapahamak? Malaking kasalanan ito. Tumahimik ka. Nakikipagsabuatan ka sa mansyon ng Liu. Siguradong marami kang ninakaw na pera sa bayan, no? Sa buong lungsod ng Binyang, sino ang di nakakaalam na malinis ang konsensya ko at naghihirap ang pamilya ko? Na-upgrade na ang tracking system. Nadagdagan ng mga feature sa version na ito. Subukan na ito. Na-upgrade na. Anong mga bagong feature? Automatikong hinahanap. Ang pinakakailangan mong gamit. Salapi. Malinis ang konsensya. Ano yung mga gamit sa loob ng mansyon mo na balak mong ilabas ng palihim? Ano yon? Prefect Liu, anong meron sa mga nakaw na yamang ito? Wala akong ginastos kahit isang kusing. Di ko magawang galawin kahit isang kusing. Sa tingin ko, natatakot ka lang na mabuking, di ba? Talagang miserable ang buhay ko. Maniwala kayo sa akin. Kunin niyo ang lahat ng nakaw na yamang ito, gamitin pambili ng pagkain at mga armas. Masusunod, Panginoon. Wala na tayong problema sa pagkain, pero ang mga armas ay mahirap bilhin. Alam ko kung nasaan ang minahan ng bakal. Maaari kong bawiin ang mga pagkakamali ko. Saan? Doon sa labas ng lungsod ng Binyang. Mga 10 milya ang layo. Kahit pa may minahan ng bakal sa malapit at gagawa ng mga armas, paano aabot sa oras yon? Mas mabuti na yon kaysa sa wala. Shisan, ilabas mo na siya rito. Masusunod, Cao-Cao? Paano mo nalaman? Ano maraming pera sa bahay ni Prefect Liu? Sa totoo lang, ako ang master ng pavilion ng Tingfeng Pavilion. Ano? Saan mo naman nakuha ang mga balitang yan? Kapag sinabi kong isa akong diwata, maniniwala ka ba? Walang minahan ng bakal sa malapit, ang sinabi ni Prefect Liu, siguradong sa buwatan nila yan ni mansyon ng Liu. Tara, hanapin natin si ikalawang batang Master Liu at kumuha tayo ng impormasyon. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Kung matalino kayo, pakawalan niyo na ako ngayon din. Dahil kapag nagtagumpay ang tita ko, walang makakatakas sa inyo. Paano mo nasabing siguradong magtatagumpay ang reyna? Kakaunti na lang ang natitirang tao ni mansyon ng Liu. Anong alam mo? Nakapaghanda na kami ng lahat? Sa tingin niyo ba aabot ang gagawin yung mga armas? At paano mo nalamang gagawa kami ng mga armas? Mukhang doon sa 10 milya mula sa lungsod ng Binyang, ang mga nakatago roon ay mga tao niyo sa mansyon ng Liu. Inutusan ko na si Shisan na isama ang mga lihim na bantay papunta roon. Paano niyo nalaman? Kung iniisip mo na kulang kami sa mga sandata, ibig sabihin ay handang-handa pala kayo. Ay, wala akong sinabing ganyan. Sistema. Nakahanap ng maraming nakahandang sandata sa kanlurang silid ng mansyon ng Liu sa basement sa likod ng lalagyan ng mga libro. Dahil wala naman pala, hindi kayo dapat matakot na magpahalughog. Sige, bahala kayong maghanap kung gusto niyo. Sa kanlurang silid ng mansyon ng Liu, may basement sa likod ng lalagyan ng mga libro. Paano niyo nalaman yon? Panginoon, noong nasa labas kami ng lungsod, nahuli namin ang 2,000 kawal ng mansyon ng Liu at nahanap din sa mansyon ng Liu ang maraming sandata, higit pa sa sapat para sa grupo ng mga bantay. Talagang hindi ordinaryong tao si Cao-Cao. Ano po ang sinabi niyo? Cao-Cao, darating ba ang araw na babalik ka na sa langit? Ano? Nakuha ang lahat ng mga sandata? Kailangan yun ni Empress. Masyado silang marami. Wala na kaming nagawa. May 2,000 kawal ang mansyon ng Liu at isang baliw lang si Chu Yanling. Anong kakayahan ang mayroon siya? Gusto ko siyang makaharap. Ginoong G, magagaling silang lahat sa martial arts. Hindi sila dapat balewalain. Ako si Ji Wuming. Hindi ko ba kayang tapusin ang isang baliw? Hintayin niyo ang pagbawi ko sa mga sandata.
Ngayong handa na ang lahat, bakit hindi ako pwedeng sumama sa inyo? Nagdadalang tao ka ngayon. Masyadong mapanganib. Makinig ka? Balita ko ay pinadala ng Reyna ang pinakamagaling na tagatapos na si Ji Wuming. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay mo. Kaya kitang tulungan. Hindi ka ba naniniwala? Kaya kong malaman kung nasaan siya ngayon. Sistema. Natukoy ang lokasyon ng target. Nasa itaas ng bubong. Anong nangyari? Nasa itaas si Ji Wuming. Noong araw ng kasal natin, may mga kaaway rin bang sumugod noon? Ibig sabihin, hindi ako nakatulog noon, kundi pinatulog mo lang ako. Hindi kita sinaktan. Pinindot ko lang ang ako points mo para makatulog ka. Hamp. Bukod sa'yo, sino pa ang pinadala ng Reyna? Hindi ka pala hangal. Kaya pala, Huwag ka nang madaldal. Ibigay mo ang listahan ng mga kasabwat ng Reyna. ha 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 ha. Ano namang mapapala nyo kung malaman nyo? Tapos na ang laban? Hintayin nyo na lang ang inyong pagbagsak. Magsalita ka. Sige, magsasabi ako. Akala nyo ba natatakot ako sa inyo? Ang grupo ng Reyna, may 3 grupo na papunta sa kabisera. Ang isa pang grupo ay papunta na sa lungsod ng Binyang. Mukhang hinati nila ang kanilang puwersa para tayo at ang buong palasyo ay maligpit nila ng sabay-sabay. Matagal nang naghihintay ang mga kasama ko, hindi kami natatakot sa kanila. Magandang araw. May natuklas ang bagong balita. Sandali lang. Tandaan mo, pigilan ang mga kalaban sa kanluran ng Ilog Binyang. Kailangan ninyong tumawid sa kabilang pampang ng maaga, manatili hanggang sa 2 bahagi ng tanghali, at agad na umurong. Naintindihan ko, huwag kang mag-alala. Pangalagaan mo ang iyong sarili, bumalik ka ng ligtas. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Sige. Protektahan ang madam. Masusunod. Panginoon, nawasak na ang tulay, nakulong na ang lahat ng kalaban sa kabilang pampang. Mabuti. Mga duwag, bakit kayo tumatakbo? Natatakot na kayo, no? Bumalik kayo rito kung matapang kayo. Bumalik kayo. Bumalik kayo. Bumalik kayo. Bumalik kayo. Panginoon, bakit hindi na lang tayo sa kanluran ng ilog, direktang nakipaglaban sa kanila? Anong oras na ba? 2 bahagi na ng tanghali. Pa. Panginoon, talagang napakahusay ninyong humula. Alis na. Madam, Anong nangyari? may mga higanteng batong nahulog mula sa langit, tapos na ang mga kalaban. Napakagaling. Nasaan si Chu Yanling? Bakit di pa siya bumabalik? Si Panginoon ay nawawala. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? May nakalusot na mga kaaway sa Dark Guard Corps at bigla silang sumalakay habang umaatras tayo. Nasugatan ng amo para iligtas ako. Hinabol niya ang mga kaaway at hindi na bumalik. 1 araw at 1 gabi na kaming naghahanap pero di siya mahanap. Kasalanan ko to lahat. Mababa na ang loob ng ating mga kasamahan. Pakiramdam nila ang amo ay nasa malaking panganib na. Sistema, nasaan si Chu Yanling? Nahanap na ang target. Nasa tabi ng lawa ng Banyue. Buhay pa ba siya? Nahanap na ang target. Humihinga pa siya. Nasaan ang lawa ng Banyue? Ang lawa ng Banyue, balitang nasa gitna ito ng madilim na gubat. Puno doon ng nakakalasong usok at napakadelikado. Maaaring nandoon si Chu Yanling. Kailangang puntahan ko siya. Madam, dala-dala niyo pa ang munting sanggol? Masyadong delikado. Ako na lang ang magsasama ng mga tao. Ako lang ang tanging makakahanap sa kanya. Wala na ang amo. Bakit tayo makikinig sa isang babae? Oo nga. Pupunta pa sa madilim na gubat. Handa akong itaya ang buhay ko sa amo. Pero ang sumunod sa babae para lang mapahamak, ayoko niyan. Ayoko. Mahalaga rin ang buhay namin. Lapastangan, ano ang sinasabi niyo?
Normal lang na hindi kayo maniwala sa akin. Pero hanggat ang lahat ay matapat na naglilingkod para sa Wanghai Tower, kapag nagtagumpay tayo, bibigyan ko ang bawat isa ng 100 gintong barya. 100 tael, 100 gintong tael. Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Niloloko mo lang ba kami? Kapag sumama kami sa iyo sa masukal na gubat, mapapahamak kaming lahat. Naghanda ako ng mga maskara para sa lahat, para hindi tayo malanghap ang masamang hangin. At kung may mangyari mang masama sa atin, ibibigay ko pa rin ang pera sa pamilya ninyong lahat. Shisan, pumunta sa labas ng lungsod para maghanap ng minahan ng ginto. Minahan ng ginto? Ngayon, naniniwala na ba kayo? Tunay ngang ginto. Wow, tunay na ginto. Totoo nga pala talaga ito? Basta't mahanap natin si Chu Yanling at tapat nating harapin ang kalaban, malaki ang magiging gantimpala niyo. Panginoon. Chu Yanling. Panginoon, nasaan ka ba? Chu Yanling? Natukoy na ang target. Nasa 20 metro sa kanang bahagi sa harap. Chu Yanling. Chu Yanling. Sistema? Natukoy na ang target, maayos pa ang lagay niya. Ligtas siya. Mabuti naman at ligtas siya. Chu Yanling. Gising na, Chu Yanling. Sira, tanga ka ba? Nangako kang babalik ng ligtas, pero tingnan mo ang nangyari sa'yo. Kaukaw. Maayos lang ako. Huwag ka nang umiyak. Uuwi na tayo. Emperador, alang-alang sa maraming taon nating pagsasama, basta't gawin mo ang sinasabi ko na ihanda ang proklamasyon, hahayaan kitang mamuhay ng payapa bilang dating emperador. Ang panghas mo. Empress, ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Awak na namin si Imperial Guards at si Chu Yanling naman ay malubhang nasugatan, maraming araw nang nawawala, walang darating para iligtas ka. Pinapayuhan kitang, sumunod na lang ng mabuti. Ama, huwag kayong mag-alala. Gagalingan ko kapag ako na ang pumalit sa inyo. Hindi kita anak. Emperador, si Yuan Air ang itinalaga mong prinsipe. Hindi mo pwedeng itanggi yan. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Emperador, sa tingin ko ay mas mabuting sumunod ka na lang. Kung hindi, ay baka may mangyaring masama. Ha 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 ha. Chu Yanling, paanong nangyari to? Di ba nawawala siya? Hindi siya baliw. Nagkukunwari lang siya. Niloko niya ako ng maraming taon. Tay, anong gagawin natin? Hawak pa rin natin si Emperador. Siguradong wala siyang magagawa. Chu Yanling, huwag kang lalapit. Kundi ay hindi ako magdadalawang isip. Pakawalan niyo ang ama ko. Akala mo ba nanalo ka na? Nagtalaga na ako ng 1,000 sundalo para palibutan ang palasyo. Hindi na kayo makakatakas. Saan galing ang 1,000 kawal? 20 na lang ang natira. Kaukaw, naglakas loob ka pang magpakita. Niloko mo ako noon, hindi pa tayo tapos. Empress, pinagawa mo sa akin ang masama sa asawa ko. Siyempre, hindi ko yun gagawin. Hindi ako katulad mo, na napakasama ng loob. Ikaw, sige, magsalita ka lang ng magsalita. Dahil hindi ka na magtatagal, ang 1,000 kong kawal. Hindi 1,000, 20 na lang. Ay mali. 18. Ano? 16. 12.
5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Anong pinagsasabi mo? Akala mo ba isa kang diwata na kaya mong tapusin ang lahat sa isang salita? Hindi ka naniniwala? Eh di tawagin mo sila. Tingnan natin kung may sasagot sa'yo. Tao? May tao ba riyan? Sabi ko na sa'yo, wala na kahit isa. Imposible. Hindi ito mangyayari. Bakit ka nakikipag-usap sa batang yan? Hawak ko ang mahal na hari, tingnan ko lang kung may gawin kayo. Napakatapang nyo. Ako ang Reyna. Bitiwan nyo ako. Simula sa araw na ito, hindi ka na Reyna. Liu Feiyan, dahil sa pananakit sa mga asawa at anak ng hari, paparusahan ka na ngayon din. Anong pagkakamali ko? Ang lahat ay pwedeng magkaanak. Maliban sa akin, wawakasan ko kayong lahat. Hindi ka pala nabaliw. Hindi ka talaga nabaliw. Tia, sa lahat ng taon na pinagplanuhan mong saktan ako, napagod ka ba? Bakit siya na isang hamak na anak lang ay nakapag-asawa sa pamilya ng hari at nagkaroon ng anak na kasing galing mo? Habang ako ay naging ganito lang ang buhay. Pwede ka naman sanang mamuhay ng maayos. Pero pinili mong ikumpara ang sarili sa iba. Sinira mo lang ang buhay mo at ng iba. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong hindi rin kayo sasaya. Ipakulong silang lahat sa makalangit na bilangguan at parusahan na ngayon din. Huwag po, Emperador. Wala talaga akong alam. Wala talaga akong alam. Pinilit lang nila ako. Wala akong gustong gawing masama. Huwag niyo akong parusahan. Huwag niyo akong saktan. Ilayo silang lahat sa akin. Huwag niyo akong saktan. Emperador, huwag niyo akong saktan. Mabuting bata. Malaki ang nagawa mo. Karapat dapat ka sa trono ng prinsipe. Ama, ginawa ko lang po ang nararapat. Magaling. Hindi ko akalain na mayroon pala akong anak na kasing husay mo. Ilabas ang utos, ipalam sa buong mundo. Si Chu Yanling ang siyang hirang na prinsipe. Masusunod po. Sa pagiging hamak na anak lang niya, karapat-dapat ba siyang maging asawa ng prinsipe? Kumalat na ba ang lahat? Kumalat na po. Ngayon, alam na ng buong lungsod na nagtaksil si Shin Cao Cao. Lahat ng ito ay ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Wanghai Tower. Ang kita sa isang taniman sa loob ng isang taon ay umaabot sa mahigit 2,000 piso. Sa iyo na ang lahat ng ito sa hinaharap. Sa ilalim ng sarili kong pangalan, marami pa akong perang nakatago sa bangko. Sa iyo rin ang lahat ng iyon. Lahat ng ito ay ang mundong binuo mo para sa akin. Ang mundo. Kailangan pang maghintay ng ilang taon. Kung nagmamadali ka, maaari kong... Hindi. Hindi ako nagmamadali. Biro ko lang yon. Mayaman na ako. Ibibigay ko rin ito sa'yo. Ano ito? Pamana ito ng nanay ko. Lady Shu? Oo. Kung malalaman niyang nakilala kita, siguradong matutuwa siya para sa akin. Bakit ka nakatitig lang? Bilisan mo, isuot mo ito sa akin. Sige. Maganda ba? Maganda? Pangako, wag mo akong iiwan. Maaari ba? Hindi kita iiwan. Huwag kang babalik sa langit. Ano? Wala lang. Nasaan ang asawa ko? Panginoon, mayroon akong kailangang iulat. Anong balita? Kamakailan, may mga sabi-sabi sa lungsod na ang asawa niyo ay nagtaksil daw. Walang basehan yan. Shin Cao Cao, bumaba ka ba dito para lang pumili ng lalaki? Chu Yanling, ipinagdala kita ng paborito mong meatballs. Ang gulo naman. Sistema. Tulungan mo akong hanapin kung nasaan si Chu Yanling. Natagpuan ang target sa itaas ng bubong. Anong ginagawa mo dyan sa itaas? Tinatawag kita pero di ka sumasagot. Bumaba ka na riyan. Huwag mo akong pakialaman.
Kung hindi ako, sino ang mag-aalaga sa iyo? Bumaba ka na agad. Ipinagdala kita ng paborito mong meatballs. Hindi ako kakain? Tira-tira lang yan mula sa pakikipag-date mo sa ibang lalaki. Ang labo mo naman. Kanino ka ba nagagalit? Hindi ba paborito mo ito? Sabi ng hindi ako kakain. Kahit pa magutom ako o tumalon pa ako rito, hindi ko kakainin ang pagkain yan. Ang ganitong pagkain, anong problema sa pagkain na to? Alam mo na kung bakit? Ayaw mong bumaba, ganun ba? Kung ayaw mong bumaba, diyan ka matulog sa taas ngayong gabi. Hoy! Sin ka Okaw, hindi pa ba sapat na nandito ako? Sistema. Di ba sabi mo nasa may pinto si Chu Yanling? Nahanap na ang pakay na tao. Nasa kabilang silid siya. Siya naman ang nagtataksil. Bakit ako ang kailangang magtago? Ay, Brother Yanling, anong ginagawa mo rito? Brother Oyang? Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Ang kilos mo, para kang magnanakaw. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Tinitingnan lang namin ang listahan ng gastusin. Ang daming problema ng Wanghai Tower ninyo at sa akin nyo pa ipinaubaya. Ah, kaya pala. Tinitingnan niyo ang listahan. Bakit? Ano ba ang akala mo? Ang galing mo talaga, Chu Yanling. Pinagdududahan mo ako? Nagpapakahirap akong ayusin to, tapos paghihinalaan mo lang ako? Ikaw na ang gumawa nito mag-isa. Hoy, mahal ko! Brother Yanling, itong listahan. Ikaw na ang tumapos niyan. Mahal ko, sandali. Gusto ko ang isang ito, kukunin ko na to. Gusto ko ang isang ito, akin na to. Lanyi, anong ginagawa mo? Nauna ako sa bagay na to. O, hindi ba ito yung pumayag pakasal kay kanyang kamahalan ang koronang prinsipe, pero nagtaksil naman na kapatid ko? Bakit kailangan mo pang magpunta sa mga maliliit na tinitinda sa tabi-tabi? Ibalik mo sa akin ang pabango. Nabalitaan ko, paalisin ka na raw sa bahay niyo. Pinakasal na ni Emperador si Crown Prince sa iba. Sinasabi ko na nga ba, hindi talaga marunong lumugar ang anak sa labas. Hindi ba't puro maduming paraan lang ang ginagawa mo para mangakit ng lalaki? Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Hulihin niyo siya. Nagbibihis ka pa ng magarbo. Tingnan natin kung hindi kita hiyain ngayon para makita ng lahat kung anong klaseng tao ka. Lanyi, anong gagawin mo? Bilang isang anak sa labas, nagpapakita ka na agad sa publiko bago ikasal. Wala kang kahihiyan. Mabuti ang turing ng mansyon ng Earl sa'yo. Ipakinasal ka pa kay Crown Prince, ni hindi ka man lang marunong magpasalamat, nagtaksil ka pa, at ipinahiya kami. Balita ko pinapaalis na siya ni Emperador kay Crown Prince. Siguradong dahil yan sa pagtataksil niya. Hindi ba't parang tanga yung Crown Prince? Ano namang alam nun? Pagkatapos mong magpakasal sa hangal, nag-enjoy ka naman pala. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sabi sa akin. Anak ka lang sa labas, karapat-dapat ka bang maging Crown Princess? Tigil! Hindi siya karapat-dapat. Sino ang karapat-dapat? Ikaw, sino ka ba sa akala mo? Mapangahas. Hindi mo ba nakikilala si Crown Prince? Si Crown Prince pala siya? Kahit mukhang mahina, ang lakas ng dating niya, kanyang kamahalan ang koronang prinsipe. Nagkakamali po kayo. Nagkakamali. Tingnan mo kung ano ang tinatapakan mo. Isang mahinang tao lang naman yan. Kanyang kamahalan ang koronang prinsipe. Pakinggan niyo ang paliwanag ko. Hindi kita kilala at wala akong pakialam sa paliwanag mo. Ako si Sinlanyi, ang nakatatandang kapatid ni Cao Cao. Cao Cao, magpaliwanag ka agad kay kanyang kamahalan ang koronang prinsipe. Ipaliwanag mo na lang yan sa opisina ng gobyerno.
Ginoo, nananakit si Sinlanyi sa gitna ng daan at sinira pa ang mga gamit ko. Nandito ang mga saksi at ebidensya, pakiusap. Ginoo, siyasatin niyo po ito. Kung ganoon, Sandali lang. Ginoo, ito ay usapang pamilya lamang. Silang magkapatid ay nagbibiruan lang naman. Narito rin pala ang taong ito at talagang pinoprotektahan pa ang masamang babaeng ito. Kaukaw, kahit anong mangyari, si Lan-er ay kapatid mo pa rin. Bakit ang dami mong reklamo sa maliliit na bagay? Ano na lang ang iisipin ni kanyang kamahalan ang koronang prinsipe? Tama, talagang magrereklamo ako. Wala akong pakialam sa iisipin ng iba. Ikaw? Ginoo, hinihiling ko na gumanti rin ng sampal. malinaw na ang mga ebidensya sa kaso. Ilalabas na ang hatol. Sinlanyi, bayaran mo si Sin Kaukaw ng 1 gintong hairpins at 50 piso para sa gastusin sa gamot. At isa pa, hiling ng nagrereklamo na gumanti. Ang nasasakdal ay kailangang sumunod. Subukan mo lang. Nasa loob tayo ng Dali Temple. Tingnan natin kung di ko kaya. Bitawan mo ako. Sin Kaukaw, iyan ang nararapat sa iyo. sa pagtitipon sa makalawa, humanda ka sa akin. Ang gara talaga sa Crown Prince. Ang daming dalang regalo sa pagbisita. Sa dami ng perang yan, sulit na kahit sa baliw pa ikinasal. Tama ka. Ano namang nakakabilib doon? Baliw lang naman ang asawa niya, di ba? Ang tagal mo nang ikinasal. Ngayon mo lang naisipang bumisita. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Kahit naging crown princess ka pa, dapat ka pa rin sumunod sa mga patakaran. Mabait na siya, hindi na niya kailangang magbago. Napakabait niyo po talaga, Crown Prince. Balita ko, magbibigay ng utos ang emperador para sa kasal ni Crown Prince. Dapat ay manahimik ka lang sa tabi at matutong rumespeto. Bakit noong nakaraang mga araw, hinayaan mong mapunta si ate sa Dali Temple? Tama. Ama, kailangan niyo akong ipagtanggol. Ama, hindi pwedeng mapagod ang katawan ko ngayon. Sigurado ka bang kakampi ka kay Sinlanyi? Ikaw, buntis ka pala. Dinadala ko ang apo ni Emperador. Ikaw? Tama na. Ngayon ang pagdiriwang para kay Kaukaw, bakit ba kayo nag-aaway? Nagbabait-baitan. Mahal na prinsipe, pasok po kayo sa loob. Tara na! Akala mo ba lang buntis ka, ay magaling ka na? Sinlanyi, anong ginagawa mo? Isa lang siyang baliw? Anong dapat ipagmalaki doon? At saka alam ng buong syudad na palalayasin ka na. Akala rin nila baliw si Chu Yanling. Kahit ganun pa siya pa rin ang prinsipe at ang perang binibigay niya ay hindi mauubos. Ikaw? Siguradong mas magiging maayos ang buhay ko kaysa sayo. Kapag wala na ang sanggol na yan, tingnan ko lang kung makapagyabang ka pa. Madam, heto na po ang gamot nyo. Babala! May nakitang masamang gamot sa loob ng sabaw! Bletch. Ayaw ko uminom. Kung di mo kaya, wag na uminom. Sige. Ngayong may asawa ka na, dapat lang natulungan mo ang pamilya natin. Ipinagkasundo kita ate sa isang kasalan sa pangalawang anak ng mga ministro Lin. Ayaw kong magpakasal. Anak lang siya ng isang opisyal. Paano siya naging karapat-dapat sa akin? Dapat sa isang prinsipe ako magpakasal. Ate, dito sa Dasong ay wala nang natitirang prinsipe para sa'yo, di ba? Ang asawa ko na lang ang meron. Ate, hindi kaya ang asawa ko na ang tinitipuhan mo? Kailanman ay di ko magugustuhan ng isang baliw. Ikaw lang naman, ang nagtuturing na kayamanan sa baliw na yan. Kahit ibigay mo pa sa akin ay ayaw ko. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. May tama naman si Lan-er. Ang anak sa labas ay nakasal sa prinsipe. Bilang tunay na anak si Lan-er, karapat-dapat siya sa kahit sino. Hindi naman ganoon ang nangyari.
Noong pinakasalan ko si Yanling, isa lang siyang hindi pinapahalagahang anak ng Ningyuan Marquis Mansion. Ngayong prinsipe na siya. Paniguradong nanghihinayang kayong lahat. Ikaw. Kung galit talaga kayo, bakit di nyo papasukin si ate sa palasyo? Baka sakali, mas mataas pa ang maging katayuan niya kaysa sa amin. Ikaw, sino ba ang gustong magpakasal sa matanda? Ay naku. Kanyang kamahalan ang koronang prinsipe. Pasensya na po sa nangyari. Bienan, dapat mo nang turuan ng leksyon si ate. Binibini, oras na para inumin ang soup pampaganda nyo. Binibini, anong nangyayari sa inyo? Binibini. Ang tiyan ko. Binibini, ayos ka lang ba? Binibini. Doktor, ano ba ang nangyari kay Laner? May nakain ba si Binibining Shin? Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyari? Di ko po alam. Nagdala lang po ako ng isang mangkok ng pampaganda na sabaw na laging iniinom ni Binibini. Bigla na lang naging ganyan. Sabaw to para sa pag-aalaga ng sanggol. Baka naman uminom si ate ng gamot para sa sanggol ko. Pero ang sabaw na to ay hindi masama sa katawan. Sa halip ay nakakabuti pa nga. Hindi dapat ganito ang mangyayari. Ano? Sabaw para sa sanggol? Imposible. Bakit ako iinom ng sabaw para sa sanggol? Nandoon ang... Dito sa loob, may gamot na pampawala ng sanggol dito. Ano? Kapag ininom to ng babae, hindi lang siya mawawalan ng sanggol, kundi hindi na rin siya magkakaroon ng anak habang buhay. Father-in-law, kailangan mo bang magpaliwanag sa akin? Bakit sa sabaw para sa sanggol ay may gamot na pampatigil ng pagbubuntis? Buti na lang, di ako uminom. Kung hindi. Ikaw ba ang naglagay ng gamot? Hindi po, hindi ako. Ginawa ko lang ang dati kong ginagawa na kumuha ng gamot sa kusina at dinala rito. Doktor, paano na ang katawan ni Laner? Si Binibining Sin sa hinaharap ay mahihirapan na sigurong magkaroon ng anak. Imposible. Sigurado akong inilagay ko ang gamot sa sabaw ni Sin Kaukaw. Paanong ako ang nakainom nito? Sin Kaukaw, masamang babae ka. Ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw pala ang naglagay ng gamot. Mga tauhan, hulihin ang taong ito na nagtangkang manakit kay apo ng emperador. Wag, tumigil kayo. Kaukaw, siguradong hindi sinasadya ng ate mo yon. Huwag mo na sana siyang pagmalupitan, okay? Saka, hindi magandang pakinggan kapag kumalat ang balitang ito. Hindi magandang pakinggan? Bago siya naglagay ng gamot, hindi niya naisip na hindi maganda ang kalalabasan nito. Sin Kaukaw, wala kang utang na loob. Huwag mong isipin na dahil nakapag-asawa ka ng prinsipe, ay hindi mo nakilala kung sino ka. Pasensya na, nakalimutan kong sabihin sa inyo, hindi gunggong si Chu Yanling. Nagpapanggap lang siya. Nung pinagtulungan si Empress kung sino ang tumapos kay Ginoong Liu gamit ang pana, siguro naman ay hindi nyo alam, di ba? Ano? Hindi siya gunggong? Imposible. Sin Kaukaw, bakit ba ang swerte-swerte mo? Ilayo ang mga taong yan. Ibigay sila sa Dali Temple para parusahan. Bakit? Sin Kaukaw, bakit? Kanyang kamahalan ang koronang prinsipe, nagmamakaawa ako. Patawarin niyo na si Laner. Wala siyang alam sa nangyayari. Kanyang kamahalan ang koronang prinsipe. Ang pangalawang anak ng mga ministro Lin. Noong mabalitaan ang tungkol kay Sin Lanyi, agad na nakipaghiwalay at kinansela ang kasal. Buti nga. Panginoon? Ano yun? Kasi ano? Magsalita ka. Dumating si Li Yuehong. Sino ba si Li Yuehong? Anak siya ni Prime Minister Lee. Ngayong nabawi mo na ang iyong katayuan at wala pang masyadong tao sa tabi mo, kailangan mong makuha ang tiwala ng buong palasyo. Ang anak ni Prime Minister Lee na nasa tamang edad na para mag-asawa, ipapakasal ko kayong dalawa. Sino ka? Normal lang na hindi mo ako kilala. Hindi mo naman kasi abot ang aming mataas na antas sa lipunan. Ako ang anak ni Prime Minister Lee, si Li Yuehong. Ano yung hawak mo? Ngayon ka lang ba nakakita nito? Ito ang pinakasikat na gintong diamante sa buong Kapitolyo. Mahirap itong makuha. Ipinadala ito sa akin ni kanyang kamahalan ang koronang prinsipe. Talaga ba? Oo, wala ka niyan, di ba? Wala nga talaga ako niyan.
Mukhang si kanyang kamahalan ang koronang prinsipe ay hindi kagaanong pinapahalagahan. Sino ito? Ayos Sin Cao Cao. Naglakas loob ka habang wala si kanyang kamahalan ang koronang prinsipe na makipagkita sa ibang lalaki. Siya ang manager ng Jinyu Pavilion. Sa Jinyu Pavilion? Ang Jinyu Pavilion na nagtitinda ng Golden Diamond? Eksakto. Alam lang ni Miss Lee na sikat ang Golden Diamond, pero hindi niya alam kung sino ang gumawa ng Golden Diamond, di ba? Ito ang listahan ng benta ngayong buwan? Pakisuri po, Hipag. Ikaw. Tama. Ako ang may-ari ng Jinyu Pavilion. Nakikita ko rito sa record na itong Golden Diamond ay binili mismo ni Miss Lee at pumila pa siya ng 2 buwan. Kung oo, ano naman ngayon? Nabalitaan mo na ba? Ikakasal kami ng prinsipe sa utos ng mahal na hari? Ako na ang magiging susunod na prinsesa. Isang hamak na anak ka lang sa labas? Magiging kabit ka lang sa huli. Kapag hindi ako natuwa, maaari kitang palayasin. Naku, natatakot naman ako. Kung matalino ka, bilisan mo at ipagtimpla mo ako ng tsaa. Tawagin mo akong madam? Baka sakaling mapagbigyan pa kita. Bakit nakatunganga ka lang? Bilis! Ayos ka lang ba? Kanyang kamahalan ang koronang prinsipe. Pumunta ka ba rito para saktan ang asawa at anak ko? Nandito ako para makita ka. Di ba magpapakasal na tayo? Kailan ko sinabing magpapakasal tayo? Sinong gustong magpakasal sa'yo? Ang tatay ko ay ang punong ministro. Kung gusto mo ang tulong niya, kailangan mo akong pakasalan. Ibig mong sabihin, kung wala ang tatay mo, di ako magiging prinsipe? Mabuti at naiintindihan mo. Bilang anak ng punong ministro, hindi ko hahayaang may iba ka pang babae bukod sa akin. Kailangang paalisin mo na siya. Isang hamak na anak lang siya, hindi niya kayang makipantay sa akin. Anong itinatawa-tawa mo? Ngayon lang ako nakakita na hindi pa man nakakasal ay nangingialam na sa pamilya ng iba. Anong alam mo? Ilalabas na ng mahal na hari ang utos. Ang kasal natin. Hinding-hindi kita patatahimikin sa mga kamay ko. Narito na ang utos ng mahal na hari. Narito na ang kautusan ng hari. Ayon sa utos ng langit at ng emperador, ako ang namumuno sa mundo na magpapatuloy habang buhay sa buong kalawakan. Lahat ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Ngayong payapa na ang mundo at ito ang hangad ng mga tao. Ayon sa batas ng langit, binibigyang halaga ang mga may mabuting loob na nagbibigay liwanag sa lahat at pinagpapala ang magandang pagsasama. Ang anak ni Count Yongchang na si Sin Cao Cao, dahil sa kanyang kabutihan at kagandahang asal, kabaitan at katapatan, at pambihirang ganda, ikinagagalak ko siyang kilalanin. Itinalaga ko si Sin Cao Cao bilang Crown Princess Consort. Ito ang aking utos. Binabati ko po kayo, Hipag. Binabati ko po kayo, mahal na prinsipe. Binabati ko kayo, Crown Princess. Hindi maaari. Ako dapat ang crown princess. Ikaw, Hindi maaari, dapat ay ako iyon. Nagsisinungaling ka. talagang nangahas kang agawin ang kautusan ng hari. Mga tauhan, hulihin siya ngayon din. Hindi maaari. Bitawan niyo ako. Ginoong mahal na prinsipe, binibining Crown Princess, may mga regalo ring ibinigay ang emperador. Nandoon ang lahat sa bakuran. Nais niyo bang tingnan ang mga ito? Nangako sa akin ng emperador na itatalaga niya ang kasal ko. Anong nangyari dito? Malinaw na nangako si emperador na ipakakasal niya ako. Paano ito nangyari? Ano? Isusuko mo ang pagiging Crown Prince? Tama po kayo. Sa buong buhay ko, gusto ko lang makasama si Cao Cao ng tapat at walang iba. Kung ipipilit nyo ang pagpapakasal ko sa iba, bibitiw na lang ako sa posisyon ko. Ikaw, anong klaseng gayuma ang ginamit niya para mapilit ka na gumawa ng ganyang desisyon? Kakaunti na nga lang ang may dugong bughaw sa pamilya natin. Bakit mo ito ginagawang laro? Emperador, matagal na po ninyong hinahanap si Dragon Vein. Paano mo nalaman yan? Alam ko kung nasaan si Dragon Vein. Kalokohan! Paano mo naman malalaman yun? Kaya ko itong hulaan. Amang hari, totoo ang sinasabi ni Cao Cao. Sa naging laban natin sa panig ng Reyna, dahil sa panghuhula ni Cao Cao, kaya tayo nanalo sa gitna ng panganib, malaking bahagi nito ay dahil sa kaniya. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo po lahat yan. Sige, hulaan mo na agad. Amang hari, nakakapagod ang manghula para kay Cao Cao. Kailangan niyang maging masaya at panatag.
Tungkol po pala sa kasunduan namin ni Kaokao? Tuloy yon. Siyempre, tuloy na tuloy. Si Kaokao ang karapat-dapat na Crown Princess. Ngayong nagdadalang tao si Kaokao sa apo nyo? Ayaw ko siyang makipag-away sa ibang babae. Ano? Nagdadalang tao na siya? Napakagandang balita. Pinapayagan ko na kayo. Kayong dalawa lang habang buhay. Salamat po, Amang Hari. Paano na ang tungkol kay Dragon Vein? Hulaan ko na agad. Palagay ko naniwala si Miss Lee sa chismis. Nagkaroon lang ng maling akala. Pakiusap Eunuch Shu, pakipalabas na ang mga tao rito. At tanungin mo na rin si Prime Minister Lee kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para hayaan ang anak niya na manggulo sa pamamahay ng iba. Masusunod po. Kaukau, ayos lang ba ang pakiramdam mo? Father-in-law, bakit ka na parito? Ngayong nagdadalang tao na ang anak ko, bilang isang ama, dapat lang nabisitahin kita. Ngayon mo lang naisip na ama kita. Kaukau, nagkulang ako noon, di ko rin nadisiplina ang ate mo at ang iyong madrasta, kaya hinayaan nila silang apihin ka. Kasalanan ko yon. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Noong akala mo ay hangal si Chu Yanling, ikaw ang nagtulak sa akin sa kapahamakan. Ngayong naging crown princess na ako, ang galing mong maghugas kamay. Ano ba ang sinasabi mo? Ginawa ko lang yun para sa ikabubuti mo noon. Ngayong nasa kulungan na ang ate mo, at nananahimik na rin ang iyong madrasta. Nananahimik? Noong nakaraang mga araw, ang anak ni Mansion ng Lee ay nanggulo sa palasyo ko. Sa pagkakaalam ko, may kinalaman ang madrasta ko doon, di ba? Ano? Uuwi ako ngayon para hiwalayan siya. Huwag na. Simula nang ipakasal mo ako sa Mansion ng Earl, wala na tayong ugnayan. Kaukau, ikaw na lang ang kaisa-isa kong anak. Hindi mo pwedeng itakwil ang iyong ama. Shisan, paalisin siya. Kanyang kamahalan ang koronang prinsipe. Tulungan mo akong makiusap kay Kaukau. Tulungan mo akong kumpinsihin siya. Ako ang iyong father-in-law. Kanyang kamahalan ang koronang prinsipe. Kanyang kamahalan ang koronang prinsipe. Emperador, sa rurok ng iyong lakas, ang pagkakaroon ng maraming supling ay pagpapala sa bayan. Para sa pagpapatuloy ng iyong lahi, hinihiling po namin na magdaos ang emperador ng eleksyon ng mga asawa upang puna ng iyong palasyo. Tama po, Emperador. Emperador, kung iisa lang ang reyna sa palasyo, parang hindi po tama yun. Ang pagkuha ng ibang asawa ay para rin sa ikabubuti ng bayan. Sige na, sarami ng sinabi nyo. Gusto nyo lang akong kumuha ng ibang asawa? Pagkatapos ng lahat ng sinabi nyo, para lang ba? Pilitin akong kumuha ng bagong asawa? Emperador, isang hamak na anak lang ang reyna, kaya hindi may iwasang maging emosyonal siya. Kaya pakiusap, Emperador, huwag po kayong magpabor sa iisang tao lang. Mali ang sinasabi nyo, Prime Minister Lee. Nitong mga nakaraang taon, sa Dasong ay may sumisikat na pambihirang hiyas. Isang beses lang ito pwedeng bilhin sa buong buhay at ibinibigay lang sa iisang tao. Kaya naman pinagkakaguluhan ito ng lahat. Sapat na itong patunay na, sa Dasong, lahat ay nagnanais ng isang tapat na pagmamahalan habang buhay. Kung nagagawa ito ng ibang tao, bakit hindi ito pwedeng gawin ni Emperador? Count Yongchang, tila nagsasalita ka para sa reyna. Alam naman ng lahat na, kahit hindi ka kinikilala ng reyna, anak mo pa rin siya. Ano naman ngayon? Naaalala ko, ang anak nyo, Prime Minister Lee, ay nagpumilit pa noon na pumunta sa palasyo ng prinsipe para lang pakasalan si Emperador. Siguro naman. Hindi mo balak maging duke, di ba? Ikaw. Hemp. Tama na. Sinabi ko na, ang reyna lang ang tanging babae ko. Hindi ako kukuha ng iba. Huwag nyo na itong uulitin pa. Ang diamante ay panghabang buhay, isang piraso para sa selas. Ang ganda ng advertisement na ito, siguradong malaki ang kikitain ko. Nagbibilang na naman ng pera ang reyna ko. Puno na naman ang kaba ng bayan. Napakahusay talaga ng reyna ko. Tinutulungan akong kumita ng pera. Kanina lang ang mga opisyal, nag-aalala pa na mauubusan ng pondo ang bansa. Siniraan na naman ba nila ako? Paano mo nalaman? Mas malakas na ang kakayahan ko ngayon. Madali ko nang mahanap ang mga taong may masamang balak. Isang taong may masamang balak. Napakadali lang hulihin ng mga traidor. Mga tauhan, hulihin sina Prime Minister Lee at Minister Liu. Emperador, bakit kailangan gawin ito? Dahil mayroon silang planong magtaksil. Emperador, paano mo sila mapaparusahan base lang sa hinala? Alam nyo ba ang tungkol sa Tingfeng Pavilion? Siyempre naman. Ang Tingfeng Pavilion ay ang pinakatumpak na organisasyon ng impormasyon sa Dasong. Lahat ng bagay ay kaya nilang imbestigahan. Noon,
ang nawawalang apo ng pamilya ni Lord Shi ay nahanap ng Tingfeng Pavilion. Si Empress ang pinuno ng Tingfeng Pavilion. Emperador? Paano yon nangyari? Napakahusay ng kakayahan ng Tingfeng Pavilion. Paano naging... Bakit hindi pwede? Si Empress ay isang diyosa mula sa langit. Ang apo ni Lord Shi at ang anak ni Minister Wang na nakipagtanan ay nahanap lahat dahil sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang pagkapanalo ng Dasong laban sa Bailey ay dahil din sa impormasyon mula sa Tingfeng Pavilion. Ang dahilan kung bakit mapayapa ang Dasong ay dahil lahat sa aking Empress. Pasensya na sa inyong lahat. Ituring nyo lang na wala ako. Sige, ituloy nyo lang. Empress, sabi ni Emperador ay ikaw ang pinuno ng Tingfeng Pavilion. Paano mo iyon mapapatunayan? Prime Minister Lee, gusto mo bang bumalik muna? Para sunugin ang mga lihim na sulat sa silid na nagpapatunay ng pakikipagsabwatan mo sa Bailey? Paano mo nalaman yan? Dahil kayang magparusa ni Emperador base sa hinala, siguradong may hawak siyang ebidensya. Mga Ginoo, mag-isip mabuti bago kumilos.